Dahil nga po, tapos na yung confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, ngayon po, alamin naman natin. Ano po ba, no, ang nararamdaman ni General Torre, no, patungkol po dito sa pagkatapos ng confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte. Naku, talagang nung panahon ho ni General Torre, ang dami pong bisit na bisit. Nalulugod daw ni MMDA. Ang daming bisit na mga DDS dito kay General Torre. Ay, akalain mo ba naman? Ipinakulong si Kibuloy. Uy, kumusta na si Kibuloy doon? Buloyski, putang na ka. Hindi ka na nagbabalita sa amin. Yung mga mo na lang, yung mga vlogger mo na lang, ang nakikita namin. Kamusta na dyan sa Oblo? Mga vloggers ni Buloyski. Lintik kayo, ayaw nyo ibalita si Buloyski kung kamusta na ang ano ninyo ha, yung leader ninyo ha. Oh, anyway, pinakulong si Buloyski, kinulong din si dating Pangulong Duterte ni General Torre. O, eto ho, mga boss. Ikinalulugod daw ni MMDA General Manager at former PNP Chief Nicolas Torre ang naganap na confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Para sa isa sa mga namuno ng pagsuko kay Duterte sa International Tribunal, tanda ito ng paggulong ng batas at justisya na hinihiling na mga Saka dapat kayo mga DDS, natutuwa din kayo dito eh. Bakit? Kasi malalaman nyo ang katotohanan. No? Ang tagal na panahon. Nasa Pilipinas pa sila. Lahat ng sinasabi at lahat ng isinasagot ng mga yan, puro pinupolitika lang po kami. Puro ganito lang ang sinasabi. Pinupolitika lang po kami. Wala pong katotohanan yan. No? At least ito, pag gumulong na at tumuloy-tuloy na, malalaman nyo. Kapag ka nalaman nyo, maririnig nyo din yung depensa ng dating Pangulo, pati nila Sara Duterte, sama mo na yung impeachment dito, pwede nyong gamitin yun. Pag pupunta kayo dito sa channel ko, pupunta kayo sa ibang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na vlogger, pwede nyong gamitin yun. Oy, ganito, ganyan. May didepensa nyo. Hindi yung paulit-ulit kayo na sinasabi, bayaran ka, bangag ka din. Puro ganun huy. Diba? Ngayon, pag natuloy yung impeachment, makikita nyo yung kung paano sila magdidepensa. Di ba? Makikita nyo, mga kababayan, kung ano yung mga isasagot nila, mga bossing. Naku, ano to? Sandali. Okay. Makikita nyo yung mga isasagot nila. Di ba? Ma-i-rest back nyo sa amin. Matatapos na yung paulit-ulit na mga comment nyo, adik ka din, bangag ka din, o bayaran ka. At least, yung level ninyo, mawawala doon sa level ng mga bobo. Hindi kayo paulit-ulit. Di ba mga kababayan? Same yan, impeachment at yung paggulong nung investigasyon o nung mga hearing ni dating Pangulong Duterte. Pwede nyong gamitin sa amin yan. Kung uubra. biktima ng madugong war on drugs. Ang batas at hindi husgahan ang kaso ng dating Pangulo. Ito lang daw ang kanyang trabaho noon bilang dating hepe ng pulisyang nag-aresto kay FPRRD noong March 2025. Sa kanyang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre na naaayon sa batas ang pag-arestong kanyang pinamunuan. Oo naman. Binasahan nila na Miranda rights, may warrant of arrest. O ano pa ba? Kaya nga napasama nila di ba? Kung labag po sa batas yung ginawa nila, mga bossing, unang aalma po dyan, mga kasundaluhan. Sandali lang, parang kulang yung procedure ninyo. Sandali lang, parang hindi tama yung procedure ninyo. Sandali lang, parang madaming mali dyan sa ginagawa ninyo. Di ba? Kaya nga po naisama Kaya nga po hanggang ngayon ay nandoon mapayapa ang dating Pangulong Duterte sa loob ng ICC. Bakit ko nasabi mapayapa? Kasi kung nasa Pilipinas yan, hanggang ngayon araw-araw na isinasama at pinipilit yan, magmautog.
Oh, nakakapagod yun ha. Rally ka ng rally, tas wala nang nakikinig sa'yo. As far as I'm concerned, everything that we did during that day, on my birthday, on March 11 last year. Okay. It was on your Yeah, birthday. it was on my birthday. You were working on your birthday. Yes. Super intense. Oh, naalala ko din yun. Siguro nga paalam ni General Torres sa asawa niya, sa mga asawa, sa asawa niya. No? Oh, Han, saglit lang ako ha. May aarestuhin lang kami. Tapos babalik din ako, mag-dinner tayo. Kasi talaga ng ilong ko dito. Mag-dinner tayo pagkatapos, pero hindi ho. Yun ho yata ang pinakamahabang arestuhan sa history ng Pilipinas. 10 hanggang 12 oras, mga kababayan. 10 hanggang 12 oras. Tapos, binasahan na ng Miranda rights, ayaw pang sumama. Tapos, ang sasabihin, ipapakalat, kinidnap daw ho ang dating Pangulong Duterte. We did it within the ambit of the law. Every letter of the law was followed, and the spirit of the law was actually followed. Ikinalulugod na ngayon MMDA General Manager ang naging takbo ng confirmation of charges hearing ni FPRRD dahil sa wakas ay gumugulong na raw ang batas na matagal nang hinihiling ng mga biktima at pamilya nila. Pagdating sa usapin ng umano'y mga marinong nakasaksi sa kickbackan para sa ICC charges ng dating Pangulo, duda umano si Torre sa motibo at kredibilidad ng 18 individual. Naman, sa umpisa pa lang, alam na alam ng walang mga sasabihing matino yan. Mga gawa-gawang mga kwento lang ang sasabihin niya mga yan. Pero paninindigan ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Mondo, hindi dapat basta baliwalain ng paratang dahil mabigat ang akusasyon ng mga ito. Ito din, nabobo. Nabobo na rin to. Kaya ka Duterte, ano? Oh, muntik na din hindi pa sigurado yun, ha? Yung sabi kong muntik na makasuhan, malamang ito, kagaya nung ibang mga kaso. Gulat tayo, di ba? Biglang may mga lumabas na mga kaso after ilang buwan. Ito din, baka makasuhan din to. Yung paghihiwalay niya sa Mindanao. Kung maalala nyo, hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Putik na yun. Samantala, ilang may pa-throwback ang MMDA General Manager nang ipakilala siyang guest kagabi. MMDA General Manager General Nicolas Torre. May ganun pala talaga. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? No, si Baste na Barbie, tumakbo. Di ba? Hinamon siya. O hindi man direktang hinamon. Pero ang sinabi ni Baste, bubugbugin niya si Torre kapag nagkasuntukan sila. Ano ibig sabihin? Ang paghahamon pa din yun. O, throwback, yung boxing nila. Matatanda ang pumalag si Torre sa boxing challenge ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan nanalo ito by default nang hindi sumipot si Duterte. Wala, nagtaguho mga kababayan No? Ewan ko, pinaka-Barbie yata ho sa mga Duterte, itong si Baste, mga bossing. Bakit? Kasi si Sara, ayan, nakita nyo naman po, pagka napak po yan, di ba? Makita nyo, sinapak yung sheriff. Oh, talagang si Baste, wala Si Pulong, nakita nyo yung tapang ni Pulong, nananaksak ng baliktad ang kutsilyo yan. Si Baste, suntukan, wala na. Bigla na lang kung lalabas ng bansa, biglang aalis ng bansa, magsi-Singapore. Tapos pagkabalik, hindi ko naman hinamon siya. Ang sabi ko lang, kapag magsuntukan kami, mabubugbog ko siya. Ano tawag mo doon? Sa aming mga Tagalog, paghahamon na yun. Yung mga sinabi, ewan ko sa inyo, kung ano ibig sabihin sa inyo, mga Duterte, kung ano ibig sabihin ng sinabi ni Baste. Di ba?